mangyari. Pero kung Aurora ulit ang nasa blue side, talagang tinalo nila yung isang yun, yung sa dami ng games na natalo sila ng Aurora, baka nakalimutan na natin lahat dahil sa ginawa nila last time. At tinalo nila yung Aurora. Ngayon, gusto nila ulitin yun. And that was the time na yung Aurora biglang lumubog nung season 17 eh. Ngayon, nakita naman natin, they're back at their game na yung binabanggit din ni Coach MPB kanina na kailangan lang bumalik at laruin yung game talaga nila, and we've seen the glimpse of that during game number 2. I suggest kung talagang pandiretsuhan na, pang-ender ng series, ituloy na nila yung gano'n eh. Mga Matilda, pwede na, mga utility na. Ilabas na nila yung mga utility type na roam, yung mga healing. Na pwede i-pair sa assassin. Yun naman yung importante doon. Like yung mga Herrera, Rafaela. Kasi Herrera, napakadaya. Pag lumubog, pwede mo i-heal. Oo, di ba? Yung buong Estes yun, ang hirap naman. Patatali yun eh. Wala yung tali. Putol yung tali. Oh my gosh, this is again a very interesting draft battle between two of the coaching staffs na nakita natin, Dexter and TB on this one. Na sinabi naman nila, upon that pre-game interview, na kahit sila mismo kailangan nilang mag-improve. Kasi ang bilis nagbabago ng meta, or at least kung hindi man nagbabago, kailangan mabilis ka mag-adapt. We've seen that from international teams over the MSC, over the MWI, and para kay Eto Max at kay MBB, the head coaches of both of their teams. Kung meron tayong bagong may bibigay na panggulat sa kalaban, ba't di natin gamitin ngayon? Mahaba pa naman yung season. Silong na. Joke lang. Pero tama ka din, kung may panggulat ka, gamitin mo na dito. May isang linggo ka naman na paghahandaan na after nitong araw na ito. Siyempre gusto mo na tapusin yung week number 1 na merong panalo. Diba? Nag-momentum yun eh, pagpasok ng week 2 eh. Kailangan na kasi, tulad yan ng mga nababanggit natin, ang hirap na yung lagi kang lagi nag-aabang kung kailan ka babawi. Dapat bumawi ka na agad. Marami naman chances. I would say ngayon, marami silang chances because they've started from down or the bottom ng standing. 0-2. Pero ngayon, meron silang babaunin na panalo parehas. Yung isa, game win. Yung isa, match win. I would say na may makukuha naman silang some sort of momentum, at least para sa mga bago, especially kina Koy, kina Nats, kina Zen, tsaka dito kay Vin. Diba, yan yung mga manlalaro na gusto mo munang magkaroon ng experience sa week number 1 na parang ganito pala yung pressure, ganito pala yung pakiramdam na maglaro dito sa stage. Kasi it's totally different when they're Cambodia, North America, at kahit sa MPL mismo. Kailangan din na makiri over ni Big J yung mga lead niya. Ang ganda nung ang ganda nung 1v1 niya. So, isa pa, laking tulong din mula sa Aurora yung dahil nga nakamatinda sila. Ang daling humabol. Diba? So yun yung isa sa mga naging vital factors ng Aurora to pull off that well, I can say that's a comeback win against TNC in game number 2. So yun yung mga kailangan pag-ingatan ng TNC. Now, balik ang the Atlas. Ito yung shaker nila. Kasi for those two games na nagdaan, it has been, Aurora na nagbaban ng Atlas kung di ako nagkakamali. Ay, hindi sila pa nagbaban sila. So, usually na ay hindi pa rin lalabas for TNC. I believe baban pa rin yun ni Master the Basis, Coach Master the Basis sa kanilang second ban. Pero may kakayahan ni TNC ngayon na sila yung magbili sa first pick. Uranus, ang kanilang tatanggalin, sabi ko ba naman sana sa'yo, Borito na, sige mo na lang ako third ban na. Kasi ano yun, parehas lang yan halos. Yung mga unang dalawang bans na kinakumit ng dalawang teams. Pero yung Uranus, DNC pa mismo ang nagtanggal. So again, this leaves the option na magkakaparats na naman ulit. Pero kahit yung pakito nitong si Zaidan, now the TNC is on blue side, they can prioritize that. So Aurora, hindi sila magbibigay ng kahit anong chance. Open na sila na first two games nakita natin sa second slot ng kanilang ban, nilalagay si Selena na hindi kaya naisip ng Aurora na sige kung maghihiling naman tayo, ba't tayo matatakot sa Selena na yan? So, pwede rin na sila yung kukuha. Kasi imposible naman na mag-Selena
isipin, prioritize nila yun over the Elisa, over the Barracks. So yun, baka yun yung idea ni Coach Master of the Racing. Okay, so available pa yung Barracks sa ngayon. Yan sigurado. Pero yung mga support or yung mga utility roamers natin or mid laners, depende. Kasi pwede na rin yun ngayon. Diba? Yan ang magagamit ng parehas na kupunan as of this moment. Nakadepende na lang sa TNC kung ano yung ipaprioritize nila. Kasi marami pang mga options eh. Marami pang mga paraan or ways that this could go. Isipin mo, kanina, na-notice ko lang, si Entomax nagsimula siya 127. Medyo kumalma na siya. Si Coach MTV, parehas, consistent all throughout. Ayan na, si Lina. Pareho pa rin. Barracks ata to, Barracks first pick. Barracks Melissa. But I think Melissa is better. There you have it, Melissa for TNC. Now, Aurora has a chance for a Barracks Beleric or a Beleric Herrera at this point. Kapag hindi nila kinuha either one of those, Barracks Beleric and Herrera kukunin ng TNC. Ay, naku, ito na. Okay. Rafaela Barracks. Di pa natin sure ako ito ba ilalagay sa home position. Itong Rafaela. Pero may Matilda pa ito. Ay, hindi. Wala. Beleric. Beleric. Herrera. Tapos sa Aurora, kumuha sila na... Iisip ko kung kukuha na sila agad ng jungle. Laban-laban sa Herrera. May naulan na kasi agad ito. Totoo. Kasi Nolan palagi naman yun si second team. Pwede na yung prioritize yun. Unless na mag-iiba sila dito. Sila yung mag-pick up ng Nolan. Kasi, ewan ko, parang kaya pa rin naman yung ganap against na Rafaela. Kailangan mo lang na mabilis talaga. Pero Herrera yung prime pick dito. Ayun, Herrera. Or Kaja. Para kay Light agad dito. Ulit din nila ginawa nila kanina. Third Kaja sa rin. Kaja, Barracks, Rafaela. Magbaba ng TNC ng Eudora Vex ay Aurora Vex sana. Pwede sila kumuha ng Bavaria. Ganon. So, pwede na ganun yung pating ng Aurora dito sa game na to. The question is, ano naman ang pagtatapat nila para dito sa Herrera? Harley ba rin? Nolan? No. Suyo? No. Harley pala. Kaja. Yun pala ang surpresa na inanda dito ng National Debate. Coin special ba to? Coin special ba to, pare? Parang eh. Alam mo, sa TNC pare, napapaisip lang ako. Total, nakakita na tayo ng midday na Matilda. Correct. Isa rin doon sa mga tinitinda ng TNC, napakahirap kaya mag-hangin from ng Matilda. Kasi pwede kang puntahan yun doon sa mismong sombrero mo eh. Ayun, tinanggal na. So Matilda to, Kaja banding yata para sa upunan ng TNC. Dapat pala. So, Kaja para at least matanggal na yung threat ng Kaja Aurora. Or unless mag-slip yun sa minds nitong TNC, matitake advantage nila kagad yun. Kasi we saw Light use the Kaja from game number 1. So baka magamit ulit na yun. Ang hirap pa, pag inilabinan yung Kaja, kukunin yan ng Aurora sa kanilang Red 4. Tapos, kailangan nila mag-ban ng Eudora dito tsaka ng Vexana. Mag-ban na ng Claude. So, open na. Kaso, may mid-lane naman na kasi yung Aurora. So, hindi sila mag-worry about sa Kaja plus mid. That's true. Mid-lane kaya yan. Or kung mid-lane kaya yan. Kasi pwede yung roam na. Ito yung ano eh. Ito yung power ng mga Rafaela Matilda ngayon. Pwede mo na i-flex ng mid-top. Kasi nagpauso na. Sabi ko naman sana, what if samahin nila yung Matilda yung Rafaela. Meron bang gagawin nun? Pero hindi naman na. So hindi na natin malalaman yun. Kasi Yung mga epic sabi, hindi gagawin. diba? Yung first damage toll kasi hindi rin sasapat. Pero ayan na, yung Lilias, the last ban of Aurora for game number 3. Nabanggit mo na kanina yung Kaja posibleng galing pero hindi. Nakaprioritize talaga ang TNC doon sa mga gold laner over the roamers. They are trusting the fact na itong Rafaela ay
ay mapupunta sa Rome. Yun nga eh. Alam mo, itong ban na Moskov, no, parang napaisip ako bigla, bakit yung cross map na hero ay inalis nila dito? Anong plano nila? May split push kaya na mga heroes na ilulubog sila dito? Okay, Ranger, ang kanilang kukunin, pre. Daming option. Napakaraming goal Lalim nun eh, delikado yun eh. May Brody, may Clean, may Beatrix. Pero still, they were for Granger. I mean, Comfort is still better than, Master is still better than any other meta. For TNC, they still don't have their mid lane. No Matilda, Rafaela nakuha na ng Aurora. There is a Novario threat. Ayan na! Ayan. Pag-alam ng Rafaela at ang Matilda, there is still a remaining healer. Meron pa din. Meron pa din. Na ultimate face-off to eh. Na ultimate face-off to ng ating mga shoutout sa lahat ng ating mga Angela May. Ayan. Kaya ano, kay Bosiel, di ba? Angela May may gola. Angela May. Alam ko lang yun dahil sinabi mo yun. Angela May. Nakakalaro kasi namin yan si Bosiel eh. Teka, sa ngayon, magtitiwala ba tayo ng Frederick XP to o Glue XP? Kasi ang tagal ko hindi nakakita ng Glue XP pare. Ako din eh. Parang mas maganda. Gluro. I agree. Kung baka sa live lang natin nagkagawa yung Glue XP, ito kasi mas maganda. Pero ito pare. Sinasabi. Okay na patunay ko nito. Pag naglalay pare, for context, ang ayoko talaga kalaban ay Paramis at Texana. Kanina ka pa tanong ng tanong. Ngayon ako magtatanong sa'yo. Mahihirapan ba yung blue? Oo naman. Oo naman. Kasi, hindi, pero kasi iba sila eh. Doon sa usual na mga laro natin. Kailangan lang naman maging matalino sa paggamit ng second skill. Yung specifically si Zen, doon sa kanyang spread room. Obviously, magiging problema, magiging hadlang talaga itong si Yue. That is what that hero is meant to do. Pero ito naman sa kabila, we have the Rafaela na hawak naman itong si Light. Kumbaga, nabanggit ko na ito kanina, Josie. Ituloy na lang nila yung mga support roamers. And here they are, picking the Rafaela once more. Angela versus Rafaela. Pre, parang Naruto versus Sasuke. Hindi pala. Ganun ba action ko, pre? Love waves lang. Sino kayo mananalo doon? 1v1 love waves tsaka yung hero. Ginawa mo naman ito sa akin, nagkapatulan ng kamay. Ayan na. Naruto Sasuke, wala jutsu. Wala pa nga ninjutsu lang. Normal hits lang. Kumbaga, normal lang din naman yung nagaganap dito sa laro natin to start off game number 3. Wala pa masyado nagkakamatayan, wala pa rin talagang nagbibigayan ng damage. It's just them, the roamers, na tinutulungan yung kanilang mga junglers to get off a lot more dun sa kanilang mga minion or jungle objectives for them to get to level 4 and then punta sa pato. Makabagong Naruto versus Sasuke. Wait lang. Napupuruan si Bibi. Okay lang, Sasuke. Sasuke na puruan. Ayun, napupuruan agad siya. Napupuruan si Sasuke. Yung mahirap pre kasi hindi pwede humarap. Dito si Zen, hindi rin siya pwede mag-spread kasi may threat. Wala ko sa Aura versus Hina tayo. Naruto Sasuke tayo pala. Kasi nag-heal naman si Sakura eh. Wala kalagay. Ito na yun eh. Dito na tayo. Pero seryoso nga, ano bang magiging role talaga ng Angela dito? Sino ba ang dapat niyang bigyan ng hard guard? Where does it go? Ganito kasi yan. Teka lang, Coil tsaka... Sige, Bago pa nauso yung Rafaela mid, nauso na yung Angela mid. Matagal na. Way back 2 seasons ago, hindi ko nagkakamali, may Angela mid na talaga na ginagamit. And the idea is, may healer ka na, may tank ka pa. Ganun lang yung idea. So, now for Vin to be efficient and ang hard guard ay dapat kay Saida. Oy, wait lang. Kakain din ata. Ako sinama dun sa apat. Seryoso na magagawa first blood. Mapupunta kay Nax.
Kakain na. Anong oras na rin kasi? Alas 9 na rin. And now they're gonna be feasting on this major objective. Bagong na mapupunta sa Aurora kasama pa ang 1,000 gold. Kumain ng puno. Yung dinosaur. Vegan. Kaya naman niya kasi dinosaurs ha. Okay, so hindi naman siya normal na hayop lang na halaman lang yung kinakain. So puno yung kanya. Umuya ng puno, pre. Nakakaalarma yung damage sa output na yun ha. Although apat naman silang nandun, so parang shorted talaga si Ryota. Pero again, nakakaalarma na ganun kabilis nila kayang patayin. Yun nga eh. Tapos ito pa yung pinakamakunat na hero bukod dito sa isang glue. Kasi wala ka driving gamit. Ganyan kaya pumatay. At yun ay nakabawi din naman kaya lang. Ito na pre. Wait me up! Balik ka agad pare. Wala man lang 3 seconds na na-himlay. Sa totoo lang, hirap kumain pagka Para mission yan. Mataas tax 20 plus, papatay mo, buhay ka ulit. Ngayon, pag may papaila kang ampi, wala eh. hirap kumain. Hindi ka pwede makasubo. Kahit yung pakasiyar yata, mahirap Pwede na. Sumuno na ng kanin. Lahat ng sumuno ng kanin. Ayan, anong oras na rin kasi? Maghahaponan pa lang. Gabi na mo. Haponan yan. Kainin nyo na yan. Hanggang pwede pa. But of course, from where we're currently looking at, ibang klase tiwala ng Boys Guys and Ben. I mean, ganun din naman ang TNC. Masasabi ko na yung tiwala nila dito sa Batang to getting his first opportunity in the MPL says a lot. And he's facing competition kagaya ni Light na marami na napatunayan in and out of the Philippines. So again, sobrang solid ito. Experience na to para sa kanya. Ibang klase. Tsaka yung mga Auroras din eh. Sobra yung suporta. Of course, Aurora Gaming. Lalo na yung mga nakasanayan din ng mga heroes yung bumabalik na Rafael Rome, ladies and gentlemen. Para dito sa Aurora Gaming. Parang Daigi. Idol! Si Michael Jackson! Ano ba yung sabi? Ano Michael Jackson? If you know, you know naman. Pero striker yun eh. Talagang 3 minutes and 44 seconds pa lang. Alam mo nga 2 minutes pa lang. Parang sobrang bilis kasi nung ganap. It was Aurora. Recap lang natin para sa lahat na makakatune in lang. Turtle sa Aurora. Yung una. Yung pangalawa, on the way pa lang. Tapos, First Blood, Licker, Barats, na-kill nila. Pinapatay sa apat. Ano pa ba? Tapatan na namin sa Sasuke, a.k.a. Angela, tsaka Rafaela. Tapos, yung Big Sana din, namatay pa lang. Yun. Kaya 1-1. Ano na kayo? Updated na kayo. Updated na kayo. Kasi mamaya nakalimutan yan. Chico. Chico. Nice. Slash sa 48 dash. Si Slash King. Kaya na bahala dyan, men. Kasi Champ Master, ano muna eh. Kasi nagkakaya to Kasi nagkakaya ko si Champ Master natin eh. So, si Slash King muna. Pero ito, balik tayo sa laban. Aurora, holding on to almost a 1,000 gold lead. TNC, hindi pa naman sila ganun kalayo. Pero ang pinagkaiba kasi ngayon, nasa kanila si Tita Mel. Nasa kanila yung Melissa na magbabago ng takbo ng laban once you get to 12 minutes. Okay, 5 segundo para doon sa Padong at unti-unti na rin pumipwesto ang Aurora Gaming dito. Si Ryota ay makikita nila doon sa left, boss sa may mid. Habang Nats and the rest of Aurora ay patungo at paswing na rin dito sa ikalawang Padong. Hawakan ito ni Nats and si Coil ay tuloy lamang ang pag-farm. This is the usual, si Nats and
ay nandun pa rin. Nakapalibot na naman. Grabe yung sigaw. Akala ko may nangyari na meron. Pupwesto pa lang yung TNC. Patuloy pa lang sila. Sino muna makikita si Ryota? Si Job sumunod na rin. 75% ng HP nitong pagong. Isipin mo tol, parang learn na to eh. Oo, tol, pangalawang pagong pa lang yan. Sinusubukan nila yung tumama. Yung ultimate dito nila at nakuha pa rin ito ng Aurora Gaming. Habang baba ng HP dito ni Ryota, sasampahan ba? Let's see, MC Light. Ay, napuntahan ni Zel, pero makakapihit din. Ito, Domeng. Hoy, Habol pa rin yung isa nakasahid kami ng hard guard. Pero bibitaw din kagad sa pagkakasampa itong si Ben. Dahil hayaan niya yung kanilang road jump na ladder dun sa baba. Still very patient gameplay mula sa Aurora Gaming. They know na hindi na kailangan pumalag habang 75% ng HP. Kung makikita nila na katitik na lang talaga, tsaka nila pinamit lahat ng skills. Ganda yung ginawa ng dalawang XP lane, si Nats, umamba na dito na spell camp, naiwasan ni Ryota pumasok, flicker at triad, but in the end, nakuha pa rin ni Coil yung possession dun sa Turtle. Kasi kahit pa sabihin mo may high frame rate itong si Zyda, si Coil, ano yung nagawa din mga parahan niya eh. Proper timing na lang yung kailangan. Wala na siyang ibang pwedeng, wala na siyang ibang kailangan pindutin o isipin na mag-slide ka pa ng dali, barometry, ano lang, click lang ng dash, tapos slide na ka. I think one of the things na naging maganda para sa galaw nitong Aurora is madali mo siyang ma-distinguish. Kumbaga, madali mo siyang malalagay sa bullet points na parang, okay, dahil dito, dahil sa mga extra na ginawa nitong Synapse, kasi siya yung naging initiator. Siya yung naging frontliner ng kupunan ng Aurora para makapag-dish out sina Coil ng damage. Magagaling sa likod, posibleng mamumulis na lang, and then after that, commit kill. That's exactly what happened to Zen. Noong mga oras na yun, sinusubukan talaga niya makatakas. And now, I would say that Aurora is holding on to a 2.5k gold lead and sila may hawak ng kalamangan. The goal is to just protect that lead. Nasa sila naman si Domeng eh. Gano'n naman yung pag-dish out niya ng damage at naka-piercer na rin. Ranger nito, power spike na. 7 minutes in. Yung 7 to 11 minutes, yun yung kailangan pag-ingatan lalo ng TNC na hindi mapunta kay Domeng yung kills kasi kapag napunta sa kanya yun, mas tataas lang yung snowball potential ng Aurora and may hirapan na silang i-deal yung damage dealers knowing na online nga yung Ranger pati yung Harley. So, no contest available for TNC doon sa Pagong. Hindi pa nila kayang lumaban as of now. Hindi rin kayang bumabad ni Zen dahil nga may Vexana ang hawak ng Aurora. Hindi rin kayang bumanat ni Ryota dahil kanina pa siya first down na side ng Aurora. So, trade-off na lang with the third down bottom lane. Ang kaso, may trade din naman si Domeng sa top lane. Yup, almost 1,000 of a gold lead ang meron itong si Domeng kontra kay Jom. Lagpas 1,000 na nga eh. So, you can definitely say na gumagana yung mga rotations na ginagawa nitong Aurora sa tulong ng Rafael na nagbibitawan nitong sila. 100% field participation, hindi nila kailangan pumatay ng sobra as long as the objectives are there at hinahanap nila yung mga eskinita na hindi pwedeng panggalingan ng TNC. They're good to go. Di naman pumunta ka sa itaas ka agad si Jomi kasi alam niya at nagkaroon sila ng ideya na paswing doon sa may bandang ibaba ang mga miyembro ng Aurora. Babantayan din naman ng TNC ang pag-farm ng kanilang gold laner. And so far naman ang pinakamaganda at importante na binibigay para sa TNC. Hindi pa namamatay ito si Jom. At ito yung asahan nila pagdating sa siguro mga 12 minutes pataas na ng laro to. Andun yung po eh. Sana naman eh. Tita Mel. Sa ulo na nagbabagang balita eh. Kailangan siya yung nandun. Siya ang dapat na-updated sa showbiz happenings and so far, siya ang pinakamayaman. No, si Saida pala. So, I would say, na kahit naghahati-hati dito ang TNC kasi medyo dun sila napupwersa. Samang pa rin si Saida ng 600 kontra kay Coil. Susubukan natin nila dito si Nats pero nag-desisyon na lang ang TNC na wag na dahil nga makunat itong dinosaur na to. Remember kapag ka nag-detonas welcome to, pupuno bigla yung kanyang big guy na passive. So hindi niya kailangan magpa-stack ng magpa-stack. So long as tumama at makakain siya ng kahit sino dito, okay na. Pero Josie, ano bang dapat gawin dito ng TNC? Kasi once na humaharap na si Nats, hindi sila makakontes dun sa major objective. Tama na maghanap ng ways o hanapan ng butas yung formation ng Aurora.
As long as dikit-dikit sila ng ganyan and they're keeping their box, hindi nila malalapitan yung proper targets. Look at Dome in the middle of the team fight. May nakaharang agad doon sa likod at sa harap. Kailangan lang ma-isolate yung isa dito from the rest of Aurora bago nila tuluyan. Ay lang! Nakulat naman si Ryota doon ha. Lot of drive, may ideya. Ang Aurora Gaming. At mabilisan na nila ito kukunin. Nagbakasakali si Ryota pare na mayroong tao na doon sa gilid. Kaso tree planting ang resulta. Tree planting activity. Hindi naman masama yun. Pero masama kasi yun para sa TNC. Hindi na drop of dry lang eh. Dry lang. Wala yung ads. Kasi yung ads. Skip na. Pero dahil tuntol, TNC mapipilitan silang dumipensa kahit hindi nila gusto. Aurora, mas malinis malalo yung pagkuha nila doon sa Lord na nagmamarcha na sa bandang itaas. Okay, Dome nga. Doon naman yung mga posts niya. Napaka-update. Nailapag yung models. Yung Lord ay sasalubungin pero makakasuro din doon sa itaas na tore. That's naman yun ay umaabante. Pero this time ay may info mula dito kay Yue. Dome nakakapatay! Nakasakta rin yung person niya pero hindi siya nagamit. Yung kanyang conceal pero hindi na ito makakapitalize. Napaka-hapdi pare. Sumabog. Yung mga buti na lang umabot siya sa hospital pre. Ginapang na talaga yung hospital pare. Tumakbo siya sa ER pare. Sa ER. Kailangan niya yun eh. Kasi wala pa siya nung love waves. Buti na lang, nagamit niya yung love waves kagad. Pero men, malaking problema to para sa TNC. It's Aurora. Noong 11 minutos pa lamang may nakaputas na ng inhibitor sa bandang itaas para ang game plan nila. Gusto pa nilang pumisa dito sa bandang gitna bago hintayin yung susunod na Lord na mag-spawn ng lagpas isang minuto pa. Well, si Zen alam nila na hirap din si Zen talaga na ilapag yung kanyang mga spread dahil pag nagkaroon ng puto ay nakakain na nakakagad nila. Ito nga si Zen pero parang sila nakakapit na si Joe. Kalimutan dito yung UNC sa mga mamamatay. Magkakapit ng Aurora. Pero papatay na si Ben. And this time nakakalawa na si Dome. Sa likod ng bahagi naman si Zen. Sasapahan ang kanyang magiging target. Nakakapatay din. Itong si Joe. Tumanak ang dugo pare pero nakadalawa ang Aurora. Ang dami nangyari. Yung Ijiboy lumabag, napura si Zaida pero si Doming parang lumalim din yata ng konti. Nagsimula ang lahat doon sa empty nuts with an ultimate and Donas welcome. Masyadong malayo mga naging kakampi niya. And the TNC wanted more of that. Sumubok silang umabol. Nakabay ulit yung Aurora. Perfectly placed na Ijiboy. Nabura itong si Zaida. Hindi na siya nakapag-iframe pa. May sanib pa nga actually. May ultima. Nung sila. Pero namatay pa rin eh. Hindi na nakataas yung dami sa output ng Aurora. Plus si Doming, wala na siyang pakialam kung sino tatamaan niya. Basta alam niya, may tao doon sa harap niya. Pwede lang manalo. Tumama pala yung light of red, yung stun. Nanggaling ito kay Light as binuhay lang. Nang ganun itong si Nats. Winake me up yun. At the timing niya din kasi. Dito naman mako-comment natin si Zen. Yung timing niya. Sa paggamit ng kanyang spread at yung kanyang grab, diba? Pero ito na naman tayo. Nakahati na ng Rush at nilakas talaga ng Aurora to. Okay, makakalapit ata si Zaida. Bibitaw nila talaga. Yung ay mamamatay! Ladies and gentlemen, nagkakatawa tayo dito. Pero gusto atang linisin. Dito ni Zaida. Lahat ng mga nandoon. Nakasanib din. Bigla itong si Ben. Pero importante. Nakuha ni Lord. Hinahanap niya si Coil. Pero iiwas na muna ata GNC. What a retry! Mula dito kay Coil, still keeping the lead. Para sa kupunan ng Aurora Gaming Philippines, basag na ang inhibitor ng TNC sa itaas. So they wanted that Lord so badly. Pero hindi ito binibigay ng Northern Lights. Jome, someone already has the scaling. Meron na siya ng Dragon Spear. Meron na rin siya ng at least Trinity Force na i-build para makatagal. Pero sa Lord na nasa itaas na nagmamatsa na, what else can they do? Well, decent naman yung win nila kahit paano. Kaya naman makapag-clear ng mabilis. They would just waste some resources just to do that. And yun yung go time for Aurora na lumaban na dito. Nagamit yung Deadly Magic. Ryota.
Okay, matatanggi naman niya yung damage na yun. Oo, ginagawa lang sa target practice dito ni Domeng. Kumukonekta ng gusto eh. Pero what more kung doon pa sa mga malalambot na hero from TNC, si Zed. Bueno lang. Sama-sama na ata talaga sila dito. Tama ka doon ay available yung flicker dito ni Nats. Any moment pwede siyang humuli. Pero kailangan ng alala, kailangan ng humuli. Nagkakaroon ng pera. Sinasama mo dito tayo nila. Kapatay naman naman dito ang isa. May design may hidden damage. Kasi high frame pa. Nakasanib. Itong si Zed. Magiging target nila mapapatay ni Vin. Napakahati na ngayon. Susubukan kainin. Aalis dito si Ben. Ibibigay natin si Zen. At ganun nga ang mangyayari. Aurora Gaming, ladies and gentlemen, ay buhay pa rin. Tol palitan. Pinuhay palitan. Work me out! Tol, ano yun? Parang walang nangyayari. Parang maramis lang. Parang may diretso talaga. Uy, sila Bisayda. Gamitan na naman ng hard guard. Wala pa rin panulak yan kasi si Light ay makakapagpabilis lang. Doon natin pipigilan ang laban. Ngayon ito na yung face-off. Ayun na natin magkakampi. Kaibigan. Tagal kita nilay pero hindi na Iwas muna sila dito. Iwas muna sila. Ilang beses natin nakita naman na yung tapatan nila. Pero pare, yung tapatan ng mga healers natin parang nangingibabaw sila against dito kay Vin. Although may creative na ginawa si Vin kanina, sumanib siya doon sa nakasampang blue. Oo. And enough yung para patayin si Coil. Pwede pala yun eh. Pwede nga eh, pero kasi may reso eh. Wait, yun lang. Sila na nadali sa Wake Me Up. Kasi tignan mo sila ito, hindi pa namamatay. Wala na eh, yan ang naglalakad na ambulansya ng Aurora Gaming Philippines. Kung hindi mo yan malatagan ng gamit, hindi mo yan malatagan ng damage output, bubuhayin at bubuhayin niya lang yung mga natitirang kalaban. Ini-imagine ko nga eh, sure na babagsak si Doming ng isang beses, pero ilan na kaya yung stock ng Skypiercer niya kasi mararamdaman niya ng TNC pag hindi pa sila nagtino dito mismo sa next Lord push because Aurora is really pushing them to the limit. The last time we saw that Skypiercer was way back 1-0 itong si Doming. So kung nakakuha siya ng 6 kills and wanted 60 minus yung percent doon, nasa 54. Oo, 58. Pwede naman. Pero tama ka dun eh, ang hirap ng naging sitwasyon dito ng TNC. Actually sa baba nga, tinatalaga na si Vin eh, which is, gets mo naman kasi hindi naman niya kailangan sumama dyan. Hard guard lang naman ang kanyang gagamitin. Tinutuloy ni Jungto ah. Oo, kung meron mga maganda nangyayari si Nats, alalahatin na lang yung buhay. Pero si Coil, nagpakita na rin kung i-reset nila itong susunod na Lord Siege. Pero hawakan pa rin ng Aurora, so it's still gonna stay at 40% of the HP. Talagang ino-occupy na ito ng Northern Lights. Pero sumasama na rin. Yun na. Teka, nagamit yung dito. Okay, sumanit kay Saida. Let's see, hindi na nabibig. Tapos si Coil! Parang gusto na ako sila si Domeng. Nakasali pa rin. Tuloy-tuloy si Vin. Saida with the double. Papaparin yung natin ni Domeng si Light. Tapusin ang laro nito. Ryota isasalubong. Oh my God. Tatatay nito. Oh my goodness, 4-man down. At sila talaga natitira. Pero may Lord pa nakasama. Ang anghel ng Northern Lights ang natitira pero willing na mag-push ang TNC. Sumisigaw na ang Phoenix Army. Humihinang ng depensa Aurora pero si Zaida kamuntikan pa yata. Pero makakapush sila ng Torres sa baba. At Light, siya na lang ang natitira. Si Nats ay mabubuhay na. Si Nats. Pero tatapusin na ni Joel ang laro nito. At nilipad ng tuluyan ang TNC. Mainit na apoy ay nagagablap sa win number 1. TNC Pro Team takes their first match win of Season 18. Nakakuha man ng Aurora yung objectives, most of the objectives. Hindi na nag-matter yun para sa TNC. Gusto lang nilang ipalalo yung laban. Walang bring to life si Light. Wala. Nung mga panahon na yun. Oh my. Grabe. Yung naging palitan ng magkabilang kupunan na ito. Akala natin, lugi na sila. Nakuha yung Lord.
Pero nagdesisyon ang TNC na, sige, mag-heal tayo, subukan natin, ibitaw natin lahat. Hindi nila mapatay, hindi nga nila magalusan itong si Zandri. Oh man, and for Aurora Gaming Philippines, obviously, maganda pa naman yung kanilang pinakita. Sadyang nagkaroon sila ng mga crucial mistakes. Gaya nito, let's say for example, na medyo lumalim si Nats. And a lot of trades were happening. At habang nangyari yung mga trades na yun, tumatagal yung laban. And if we all know something about Nidisa, the longer the fight goes, the more he gets or she gets to deal some damage. Nakapilit yung Nidisa dun sa tulong part, pare. Mamaya makikita natin, ito na yun. Ito na yung moment na yun. Napiluhan lang kami. Ayun, nakuha ni Coyle. Pero sabi niya siya, pare. Napakaganda ng timing ng Taker. Tapos si Joe, ilalatag na lang yung models niya. And TNC also recognized the fact na pwede silang mabutasan ni Coyle doon, so they had to give up. Napatayin itong si Light and kailangan lang umuwi agad-agad. And because of that, the semi-wipeout para sa TNC, they got the series against Aurora. Again, you gotta give props to Ryota to redeeming yung tree planting activity niya kanina. But now, let's take a listen to TNC. What a way to end the opening week of SPL Season 18 with a match. Phoenix Army making live! Two entities and we're here with the match MVP, Zaira and Jom! What a thrilling match. Grabe, yung last 1 minute na yun, nobody could have expected that. Nobody. Yeah, I know, Thea. And kanina, Zaira, diretso ko na sa tanong, tinanong kita, naka-apekto ba na kalaban mo si Coyle, your former teammate with your performance today? O nakatulong ba? Nakakilala mo yung opponent mo na kabilang jungler? Binabasa na kasi ni John yung nangyayari kanina, pero ito muna Zaira. Okay. Feeling ko po, sobrang gigil lang talaga ngayong match namin kasi talo kami kahapon, parang hindi namin nalabas yung laro talaga namin kahapon. Tapos yun, sobrang gusto ko bawi talaga ngayong araw. Talagang gandang bawi, remarkable. Ramdam nga yung bawi at isa sa bumawi. Para sa Team Gas, let's welcome Zoom! Grabe naman ang pagbabalik mo talaga sa TNC. Gusto ko lang malaman, you guys have finally breakthrough. Nakakuha na rin kayo ng panalo. Ano masasabi mo sa naging laban na to? Nakaka-proud lang yung mga kampi ko kasi kumbaga nalalabas namin yung ginagawa namin sa practice. Alam mo, hindi lang makakampi niya yung proud. Alam ko, the whole TNC behind them is proud of them, Thea. And earlier, Denise, talagang sinabi ni Coach Eto Max na parang hindi pa nalalabas yung potential. And ngayon nakita na yung potential na yun. And Zaira, balik ako sa'yo. You were the only one retained in the team. Meron bang pressure na kaakibat na kailangan mo pang mag-perform with that retainment sa team? Para sa akin, wala pong pressure kasi alam kong may tiwala sa akin yung team ko, kaya ako yung niretain nila. Naririnig ko dito si John, sabi niya, Parang hinihiling siya. Natuloy na namin. Grabe yung clash na yun sa dulo. Nung Game 3, what were your thoughts, guys, during this moment in the clash? Kasi grabe, napatilim, napatay yung Phoenix Army during this. Can you explain ano the thought process nyo, ano yung comms? Go, John. Habang tumatagal yung game, parang kapag wala kami naiisip dyan na play, nagdadasal. Ay, parang iniisip ko lang na sana matulungan kami ni Lord sa mga ganyang oras. Kumbaga sa aming forward yung game na yan. Totoo naman. Tinulungan niya ata talaga sila ni Lord. Ikaw, Zaida, ano bang naging thought process mo dito? Nung Siguro po nung last 1 minute na yun, medyo magulo na po talaga yung focus namin yun, pero niris po talaga namin yung clash sa Lord. Kasi wala na rin pressure na rin po kami sa sides namin dito sa top lane. Kaya yun, sinugal na po talaga namin yun. Pero during that comms, ano pa medyo naging magulo na? Ano ba yung pinakatumatak sa inyo nung clash na yan? Siguro po yung alam namin na may creeps sa base namin, parang
may possibility na mahin darang kinakabahan na ako. Kasi baka mahin tong early. Kasi walang nakawi sa amin. Kaya buti na lang hindi natapos. Alam mo, kahit mukhang naging magulo yung clash dito, naiuwi pa rin talaga nila ang panalo. Kaya once again, I want to congratulate TNC! And once again, congratulations, Joel, and of course our match MVP, Zaira. What a game! What a games to end our FPL Season 18 opening week. And we're going to throw this back into our casters to watch the highlights of those games. Maraming salamat sa ating mga hosts and obviously Jome and Zaida. We were talking about it, but the MVP of this game. What a way to kick things off para sa kanyang simula. Putting the ice on Ice Age. That was none other than Zen making things work with his glue namin. Sobrang crucial nito eh. Ang dami nating napatunayan. Pwede pa nakakapang yung Angela. Kahit nakasama pa yung tapos na ano pa ng baras. Tama. Ang dami nangyari. Yung isang hero na barats lang, may laman na blue, tsaka may Angela. Alam mo yung mga manika na pag binuksan mo may mas maliit. May power dun eh. Basta yun. Isa pa sa mga dito, mga naging key factor kung bakit si Zen ang naging MVP. Ang sabi niya lang, eyes on me. Tingin lang sa akin. Noong mga times na nagkakaroon na ng hindi sure kung anong mangyayari. Kasi 50-50 na lang talaga eh. Lord fight, clash, kung paano mangyayari. Si Zen, nakatingin lang siya kay Domeng. Si Domeng lang ang target niya at hanggang dulo, nung nasa pan si Domeng, siyempre kahit paano, may ilang si Domeng sa movement dahil dun sa pag tinapakan niya yung may jelly ace, masasaktan siya. So naging free target na rin siya ng mga members dito ng Blue, pero props po rin Yota dito sa game na to. You were mentioning Hans na yung nga na siya yung nag-set up doon sa Lord, tapos siya pa yung unang dumipensa. Tinun pa yung mga range na dapat dun sa para palabas ng vicinity. Nice defense mula dito sa TNC. Maganda naman yung effort ni kasi wala na eh. Namatay na yung tatlo so kailangan niya humanap ng paraan. At yung itaas sa bahagi ang kanyang nakita. Pero wala nabasa ng TNC. Kumbaga parang yung ginawa ni Ryota doon, 1, 2, 3 kanya-kanya na pero napaganda eh. Kasi lang yung ginawa niya doon mismo. Diba? Naglagay lang siya ng mga ugat. Pagkatapos yun, bahala na sa buhay niyo, magbabak ako. Kasi nakita niya si Coyle eh. Hinahabol niya si Coyle kasi hindi niya mahabol. So the fastest way na makabalik is to obviously just recall at doon naman simula ng death. And the carry brought to you by Visa was none other than Domeng. To be fair, ang ganda naman ang kanyang naging simula. Umabot nga sa 7-0 yung kanyang naging kill score bago siya nagalusan na shutdown. So again, the damage was there and Aurora was able to take control of majority of the early game. But for some reason, TNC just won't go away. At dun sa labanan ng Naruto versus Sasuke, si Sasuke ang nagwagi dito at si Angela ang nakakuha ng panalo. Grabe, tataas na naman ang mga picks ng Angela mamaya. Nako, parang ayaw ko na mag-ahal. Parang medyo, kasi, hindi, okay lang. Sa pagkakaki naman din tayo, 5 healer yung binabat nila eh. Pero may isa nakakalusot talaga. Nakalusot talaga. Ano ba yun? Lorin, yun. At marami pa pong iba. Pero sa ngayon, let's take a look at it. Yeah, mic check. You know what it is. And again, that was the Infinix mic check.
Isa lang masasabi ko doon, welcome back sa ating English panel. Yo! Ipi Bren, DNC, good vibes. Pagpagkakakit. Cool talaga yun. Sobrang dami naming na-experience doon and I'm sure you can say the same thing. Mamaya na mga boys ko, kamusta dyan, Emma? How's it going over you guys? Oh, we're doing really good. We didn't expect that. Like, I was already storytelling it. Alright, we're already getting the first of the season, but then TNC with some magic. Yeah, got both sides there. There was the, we were talking about here in English panel, the superstar trigger that activated at the right moment. Nagkaroon ng start dun sa ulo ka bigla. Pero men, kukumpletuhin na din natin yung standing sa ngayon, Joshi. Maraming mga umangat, maraming mga medyo bumaba ng konti, na bumaba pa lalo. But these are some good developments heading into the rest of the weeks of the season. After this day ay nanatili pa rin naman ng Onyx at Falcon sa itaas ng ating standings. Panay Bren ay nakakuha na rin sila ng isang talo para sa mga nangyari. And for Aurora, dito yung start na inimagine natin bago magsimula itong season na to. Hype up kasi tayo dun sa pagbabalik sa Pilipinas si Coil at ni Nats, no? And kung ikaw kasi ang Aurora at ang TNC, lalo na yung laban nila kanina, gusto mo na matapusin yung week number 1 na merong panalo. Kasi madadala mo yung momentum na yun pagpasok ng week number 2. Pero unfortunately para sa Aurora, hindi sila nagtagumpay sa kanilang plan. Pero binabawi naman ang Aurora dito sa Infinix Magic Laban. After 3 days, Cavalry ang nag-iisang team na nananatiling undefeated. This should definitely mean a lot for the fan base. Lalo na ngayon, yung Team Liquid Philippines din naman sa bandang itaas or sa kanilang MPL team ay nakakuha din naman ng isang panalo. But as soon as this layer goes down, guys, it felt like there was already so much discovery over the course of 3 days na nakita natin dito. What was the most mind-blowing thing na masasabi nyo na parang makikita pa natin ito sa mga susunod na linggo? Creativity in the draft. Chaos Meta is serving it. I agree. It's refreshing to see new teams in different sections of our standings. That's one for me, I guess. I'm glad to see AP Bren there in the middle to start off the season. It's unfortunate that it's been a rough week 1 for Aurora, but just the same, I feel like one of the biggest learnings talaga yung